Mga bold actress na nangibabaw sa eksena ay sapat na para mag-iwan ng marka sa mga manonood at sa industriya ng pelikulang itinuturing na bawal sa paningin ng mga konserbatibo mga Pilipino. Ito ang mga bold actress sa mga pelikula aka Bomba Films na sa dekadang iyon inabangan, pinilahan ng mga taga-subaybay lalo ng mga kalalakihan at nagpatayo ng kanilang mga tarugo. Ating balikan at ating kilalanin ang maiksing kwento ng kanilang naging buhay. Sila ang ating kwentong sikat sa video na ito. Kung hiling mo ang ganitong klase mga video, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod ko pang mga video. Kaya, umpisan na natin. Ano ang tawag sa bago? Sariwa. Kayong paliligo niya. Huwag siya naka-brief. Ayoko nun. Wala na tayong magagawa, Susie. At kaya ako papambayad niya, Lola. Ipapakasal niya ako sa lalaking hindi ko gusto. Sariwa. Nardo, angkinin mo ako. Ayokong asamin ang bagay na hindi ko kayang abutin. Pero pwede naman natin dayain ng totoo, Nardo. Kahit saglit lang. Priscilla Almeda. Ang mga pelikulang sexual na kanyang pinagbidahan na nagpatayo sa mga manoy ng mga kalalakihan. Sariwa, 1996, Tukso Layon Mo Ako 2, 1996, Sutla, 1999, at Syota ng Bayan, 2001. Bago nakilala si Priscilla Almeda bilang isang sexy actress, nakilala siya bilang isang teenage star na nagngangalang Abby Bidoya noong 1992. Pinakilala siya bilang isang love interest ni Jomar Iliana, Mark Anthony Fernandez at Eric Proctoso sa Guapings na The First Adventure. Taon na lumipas, muli niyang ibinalik ang sarili bilang matapang na bituin na si Priscilla Almeda at gumawa ng isang serye ng mga mapangahas na pelikula tulad ng Sutla, kung saan ginawa niya ang role na walang saplot sa taas at babang parte ng kanyang katawan. Siya ay nakatira dati sa Alberta, Canada, kasama ang kanyang pamilya. Isa na siyang ina sa 3 magagandang bold actress na babae. Bago siya nanatili sa Canada ng matagal, nagtrabaho si Priscilla bilang isang waitress sa isang restaurant na tinatawag na Ponjo sa Japan. Kamakailan lamang, ipinahayag ni Priscilla sa media ang kanyang hiling na makabalik sa showbiz. Nais ni Priscilla na ilarawan ng isang kontrabida role na katulad ng papel ni Dempos Romana, Kadinang Ginto. Niyo, inay, ako na lang ang tatao sa linggo para naman makapagpahinga kayo kahit isang araw lang. Tindahan pakisabi, bumalik na lang kinabukasan. Oho, inay. Ines Veneracion. Ang mga pelikulang sexual na kanyang pinagbibidahan na nagpatayo sa mga manoy ng mga kalalakihan. Sa Paraiso ni Efren, 1999 at Alindog ni Barbara noong 1999. Si Ines Veneracion ay nanatili aktibo sa showbiz. Gumawa ng mga proyekto sa ABS-CBN at GMA7. Ang kanyang huling cast sa teleserye ay ang seryeng 2016 na The Greatest Love. Bahagi rin siya ng pelikula ni Sylvia Sanchez na Diyosa na pinalabas noong 2019. Noong October 2019, sumali si Ines sa tanyag na kampiyon na edisyon ng segment ng Tawag ng Tanghalan na It's Showtime. Sorry girl nag-aaway pa tayo ng dahil sa mukhang yun. Sino ba naman kasi nagsabi sa'yo na siya? Ha? Oh no! Luka-luka talaga yung alaga mo, Manny. Kanina pa ba siya umalis? Hindi, kaalis-alis lang. Okay, Garden. Hash. Ano? Hash and Zoots capital kaya ng Pilipinas yun, no? Ano ka ba? Natikman mo na ba yun? Grabe, Sheila. Ang sarap ng trip. Naka, mabuti pa umalis na tayo. Baka mamaya gabihin pa tayo. Ko, ano? Hindi, no? Kung natira ka na ni Troy. Gaga, hindi naman ako katulad mo, no? Sabi ka na nga, be. Hindi ka pa rin nagbabago.
Katya Santos. Ang mga pelikulang sexual na kanyang pinagbidahan na nagpatayo sa mga manoy ng mga kalalakihan. Ika noong 2003, Sex Drive 2003 at Boso noong 2005. Bago naging biba at babe si Katya Santos, siya ang pangunahing kontrabida sa afternoon teen drama na Ana Karina. Sa kasalukuyan, si Katya ay kasama pa rin ng Viva Entertainment at mayroong mga hosting at pag-arte sa proyekto paminsan-minsan. At kamakailan ay nagpunta siya sa Crucia kasama sina Lisa Siberano at Enrique Hill upang mag-shoot para sa kapamilya teleserya na Make It With You nitong 2020. Patari, pagpupunta ka nga rin huwag ganyan ang pananamit mo. Eh bakit naman, Chong? Anong masama sa pa rin ang Brad dun sa katulong nila. At yung hardinero niya, kung hindinero niya, at yung driver niya, linggo-linggo, niririgaluhan. Hoy! Nakikinig ka ba sa akin? Anong sinabi mo? Ang sabi ko, yung Mrs. Alba na yan, may bonus sa singit yan. Rosana Roses. Ang mga pelikulang sexual na kanyang pinagbidahan na nagpatayo sa mga manoy ng mga kalalakihan. Patikim ng Pinya 1996, Ligayang Itawag Mo Sa Akin 1997, Ang Babae sa Bintana 1998, Kuratya, Ang Babaeng Walang Pahinga 1998 at La Vida Rosa noong 2001. Marahil siya ang pinaka-controversial sa ating listahan sa mga sexy actress. Si Usang ay naging isang newsmaker mula pa noong kanyang kapanahunan hanggang sa ngayon. Kasalukuyan siyang aktibo sa mga pelikula. Siya ay bahagi ng 2019 blockbuster film na Panty Sisters at mga palabas sa TV. Si Usang ay kasalukuyan lumalabas sa ABS-CBN na early primetime series na Pamilya Ko. Bakit? Ganyan ka rin sana, Claudia. Siya ngayon ang bagong may-ari ng Hacienda Montimar, si Don Ramon Esteves at si Senyora Silvia. Huwag naman, senyora. Tumatanda tayo niyan eh. Senyorita na lang. Senyorita pala. Kumusta po kayo? Ang sarap. Ng gatas. Anong gatas? Gatas mula sa kandong mong timba. Tumalsik yata yung gatas sa damit mo eh. Kaya nabasa ka tuloy. Hindi ko alam. Alam mo, Nalibang ako sa kalabaw ko. parang gatas na rin ang manipis na manipis at malambot mong balat. Aninag na ang buhay mong dugo. Claudia Coronel. Ang mga pelikulang sexual na kanya pinagbidahan na nagpatayo sa mga manoy ng mga kalalakihan ay Isil noong 1998, Anakan Mo Ako 1999, Toro 2001 at Tuhog 2001. Si Claudio Coronel o Melpi Dacula sa totoong buhay, siya ay nakatira ngayon sa Los Angeles, California at nagtatrabaho bilang isang katulong sa isang kilalang hospital. Iwalay siya sa kanyang asawang negosyanteng Chino-Amerikano. Batay sa kanyang Facebook account, abala si Claudia sa pang-international aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Jeff, iniimbestigahan mo ba ako o pinaghihinalaan? Hindi po yung mga yun. Ako na ang pumatay. Pero para sa akin, ang mga ganong klaseng tao ay dapat na mawala sa mundo. Siguro, may ginawa silang kasalanan dun sa katutubong sindayan. Mulata, magtapat ka na. Hindi ba ikaw si Ida? Alam mo, nung mga bata pa kami, ikaw ang kaibigan kong si Ida, hindi ba? Aya Medel. Ang mga pelikulang sexual na kanyang pinagbidahan at nagpatayo sa mga manoy ng mga kalalakihan. Totoy Mola, 1997, Sisa, 1999, Akin Ka Lamang, 1997, Laruang Buhay, 1998, at Gatilyo, 1999. Siya ang tinaguriang Papaya Queen. Nagpasya si Aya Medel na ituloy ang kanyang pag-aaral kasabay ng kanyang booming acting career. Natapos niya ang International Cuisine Baking and Pastry sa Center for Asian Culinary Studies at ngayon siya ay may pagmamalaking chef na nagmamay-ari ng 3 restaurant na ang Asia's Garden Bistro sa Tabaco Albay sa Bicol. Si Aya ay napasama sa kagawaran ng turismo na Kaina. Siya ang napiling kinatawan ng Region 5 at nagkaroon ng demonstrasyon kung papaano ang pagluluto sa loob ng 3 araw noong September 27 at 29.
Baka nga, sobrang na-inlove na si nanay, hindi ko na siya pwedeng masisi. Baka gabihin tayo. Sorry, Sarah. Hindi ko pwedeng ihatag. Baka kukuha rin naman yan. Hello, si nanay? Joyce Jimenez. Ang mga pelikulang sexual na kanyang pinagbidahan na nagpatayo sa mga manoy ng mga kalalakihan. Scorpio Nights 2 noong 1999, Warat noong 1999, at Ano Bang Meron Ka noong 2001. Si Joyce Jimenez ay tinaguri ang pantasya ng bayan. Siya ngayon ay namumuhay sa California, USA, kasama ang kanyang asawa na Phil-Am na si Paul Eli Igbalik at ang kanilang 3 anak. Bukod sa pagiging isang full-time mommy vlogger, si Joyce ay mahilig sa fitness and workout. Sana tayo rin ganyan. Uy, nandito ako ngayon sa Skolta. Dito pa sa bagong park nila sa may Tomas Pinpinton. 3 years ago, first year college ako. Nang namatay yung father ko sa sakit sa puso. Napilitan ako maghanap ng trabaho. Parang ako rin kayo eh. Hirap ako nun maghanap ng trabaho. Kaya napilitan na ako ibenta yung katawan ko. Alec Bubik. Ang mga pelikulang sexual na kanya pinagbidahan na nagpatayo sa mga manoy ng mga kalalakihan. Tampisaw 2002, Masarap na Pugad 2002 at Naglalayag 2004. Si Alec Bubik ay nagpatuloy sa showbiz hiatus noong 2007 matapos may panganak ang kanyang anak kasama ang artista na si Carlo Maceda. Ngunit makalipas ang ilang buwan, bumalik si Alec Bubik sa showbiz at pinagbibidahan ng ilang teleserye tulad ng Be Careful With My Hearts noong 2012, Nasaan Ka Nang Kailangan Kita noong 2015 at FPJ ang Probinsyano noong 2016 at 2017. Siya ay kasalukuyang kabilang sa cast ng Kadenang Ginto noong 2019 at iyan ang mga maiksing kwento na naging buhay ng mga bold actress. Kung nagustuhan po ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Salamat!